Isa pong magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Isa pong pagbati mula dito sa Potter's House of Europe. Ako po si Pastor Lino na inyong lingkod na sa umagang ito siya po magdadala ng pagdinilay sa salita ng ating dakilang Panginoon. At tunay po na isang malaking kagalakan na tayo'y muling nagkasama-sama, natipon sa pamamagitan ng ganitong platform upang nasa ganun po mga kapatid ay ating pagnilayan ang mga salita ng ating dakilang Panginoon. And it's been a while since the last time I bring the word of God from this assembly mga kapatid. And tunay na napakabuti ng ating dakilang Panginoon sapagkat hindi po kayang hadlangan ang kapangyarihan ng ating dakilang Panginoon at ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagmamahal ay hindi po kayang hadlangan ng distansya, maging ng panahon. At ika nga ay siya ang siya ang may kontrol o siya yung nagbibigay sa atin mga kapatid ng pamamaraan upang atin pong marinig ang kanyang mga salita. Kaya po muli bago po natin pagnilayan ang nakatalagang aralin sa atin sa umagang ito, ay nais ko pong anyayahan ng bawat isa sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin na kami po ay muling matipon na magkakapatid saan man po kami nadoon upang amin pong pagnilayan, magkaroon po kami ng reflection and meditation sa iyo pong mga salita. Ama, dinadalangin po namin, nakatagpuin mo po kami, buksan mo po ang aming mga isip at ang aming puso, Panginoon, upang amin pong maunawaan ang iyong mga salita. Hinihiling po namin, Panginoon, na patawarin mo kami sa mga bagay na nagawa po namin na hindi po nakapagbigay ng kaluguran po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Banal na Espiritong naghahari, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Katulad po ng nasabi ng inyong abang lingkod, nais ko pong pagnilayan natin itong Salmo ni David sa Kabanata 139. Babasahin ko po ito sa wikang Ingles. At ang nais ko pong bigyan din dito ay yung attributes of God, which is He is omniscient, na kung saan ang ibig sabihin siya ay nasa sa lahat ng lugar at siya po ay nasa sa lahat ng panahon. Sabi po dito ay ganito, O Lord, you have searched me and know me. You know when I sit down and when I rise up. You understand my thought from afar. You scrutinize my path and my lying down. Are intimately acquainted with all my ways. Even before there is a word of my tongue, behold, O Lord, you know it all. You have enclosed me behind and before and laid your hand upon me. Purihin ang Diyos sa pagbasa po ng kanyang mga salita. Sabi po dito ni Haring David, at ito po awit niya nung siya po ay panahong may kaedara na ang kanyang gulang, ay kanya pong idineklara sa pamamagitan ng isang awit yung kanyang pagkilala sa ating dakilang Panginoon na sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, yesterday, today, and forever, siya ay naroroon sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, nandoon po yung presensya ng Diyos. At ito idineklara ni Haring David, at hindi lang ito basta niya idineklara, kung hindi ito naranasan niya sa kanyang buhay. Kaya ang sabi niya nga dito, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up, you understand my thought from afar. You scrutinize my path and my lying down and are intimately acquainted with all my ways. Atin pong pansinin yung sinabing ito ni Haring David, mga kapatid. Nakita niya, na-realize niya that na ang Diyos ay alam ang mga nangyayari sa kanya. And
Ganyan po ang Diyos. I mean, sa buhay po natin, lagi po natin tatandaan, there is no such thing as accident in our lives, mga kapatid. Lahat na nangyayari po sa buhay natin, whether it is good or bad, whether it is victory or circumstances, mga kapatid, God is always in us, mga kapatid. Alam po niya yung nangyayari. Kaya hindi po natin, mga kapatid, pwedeng sabihin na pag tayo ay may pinagdadaanan ay hindi alam ng Diyos. Alam po ng Diyos yun. Kaya sabi nga po niya dito, you scrutinize my path and my lying down and are intimately acquainted with all my ways. Pansinin po natin, intimately acquainted with all my ways. Mga kapatid, alam po ninyo, sa buhay po nating mga mananampalataya, ay dapat po tayo ay magkaroon po ng awareness. Be sensitive sa presensya ng Diyos sa buhay po natin. Kasi sometimes we thought that if we are doing things na wala naman nakakakita, if we are doing things or thinking something, and we thought that no one knows what we are thinking and no one see what we are doing, doon po tayo nagkakamali, mga kapatid. Because everything that, sabihin na natin that we are good in hiding things in the eyes of men, but in the eyes of God, we cannot hide. In the eyes of God, everything nakikita ng Diyos yung nangyayari at yung ginagawa po natin. So, remember this, as a Christian, we understood that the one thing of Christianity is to become Christ-like. Sabi nga po doon sa Romans chapter 8 verse 29, so that you may be conformed to the image of His Son, so that He may become the firstborn among many brothers and sisters. And that is the one thing of Christianity. So don't even think that when we doing things at the dark, if we are doing things sa dilim, or if we are doing things na tinatago natin, no one saw us. Remember this. God see us, mga kapatid. He is omniscient. Alam niya lahat ang nangyayari at alam niya lahat yung maaari pang mangyari, mga kapatid. So what should be our response? What should be our response to the attribute of God? So we need to be more aware that the things that we are doing, we need to know if the things that we are doing is glorifying to the Lord, di ba? Kasi that is the one thing that we only can give to God, di ba? It is not our service, but our life, our holy life, di ba? That we need to live our life in holiness. Yeah, sabi mo, Pastor, it is hard. Of course, I know. Sabi nga ni Pastor Peter, mga kapatid, a Christian life, it is not easy. It is impossible, mga kapatid. Totoo yun. A Christian life is impossible without the Holy Spirit, without the grace of God. So that's why na tayo ngayon na nakaunawa, na nakakita na ng ating sitwasyon, nakakita na ng pagpapala ng ating dakilang Panginoon. I think it's about time for us always to remember this, that anything na nangyayari sa atin, alam to ng Diyos. And we need to acknowledge the attributes of God, that He is omniscient. Alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. So that's why we need to be more careful of doing things, because if we do things in hiding, for sure God will reveal it. I-reveal yan ng Diyos. And if we do things na hindi glorifying sa Kanya, tandaan natin ito, biglang mangyayari niyan, boom. Diba? Masakit yan. Pag inireveal ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, you have enclosed me behind and before and laid your hand upon me. Alam niyo, maganda sana kung ito ay yung sabi dito, you laid your hand upon me.
alam nyo, maganda yung kapag nag-lay ang Diyos ng kanyang mga kamay sa atin, that we can get healing. But God also laid his hand to punish his people. And I hope and I pray that if God laying his hand to us is to heal us, not to punish us, mga kapatid. Alam nyo, ang daming nangyayari niyan, even in a Christian community, na ang problema na ang mga tao ngayon, ang mga Kristiyano ngayon, alam niyo mga kapatid, ay nakakalungkot dahil nagiging kalos na yung kanilang puso para bang sa kanila, para bang sa atin. Hindi ko po iniisang tabi ang aking sarili because I'm also sa bagay na yan, guilty rin po ako sa bagay na yan. Even I'm a pastor, mga kapatid. And remember this, it doesn't mean I am a pastor, I'm sinless. No. In fact, sabi nga ni Apostol Pablo, siya yung pinakamakasalanan sa lahat, di ba? And so am I, mga kapatid. Yun po yung aking sinasabi. But anyway, going back to this verses that we are reflecting, meditating now, that we need to make sure that the things that we are doing is pleasing to the Lord because He knows everything. Babalikan ko po yung verse 1. Sabi po doon, "O Lord, you have searched me and known me." You have searched me and known me. Eh, paano po yun? Tingnan nyo yung panalangin ni Haring David. Saliksikin mo ako, Panginoon, at makikilala mo ako. Kilala mo ako. Yun ang sabi. Pag tayo ba ay siniyasat ng Panginoon, ano kaya ang makikita sa atin? Or, ang tanong ay ganito, do we have yung lakas ng loob sabihin sa Diyos, Lord, search me? Do you have the confidence to ask the Lord? Do you have the confidence to ask the Lord, search me, O God? Diba? David says that word because he know his heart. Tayo kaya, if God search us, what are the things that God can see in us? We can deceive people, we can deceive those people around us, we can hide everything that we are doing, but in the eyes of God, nothing is hidden, brother and sister. So, anong kailangan natin gawin? We need to be aware, we need to have awareness to the things that we are doing. It is not just because we are serving the church or we are serving the Lord by serving the church, it doesn't mean that the things that we are doing, it's okay lang sa Panginoong Diyos. Always remember this, that there is a time of reckoning. May mga panahon, darating ang panahon na tayo'y magsusulit sa Diyos. Kaya nga sabi dito sa Aklat ng Kawikaan, si Solomon po ang sumulat ito di sa Kabanata 5, talatang 21. Basahin ko po ito sa wikang Ingles. For the ways of man are before the eyes of the Lord, and He will watches all His path. This past few months, I was my heart. I have a heavy heart, knowing the situation. We have some of our brothers and sisters eating with us, serving with us. We thought it is a part of our family, but the thing is that they swayed their path to the path of unbelievers. Why I say the path of unbelievers?
Alam niyo mga kapatid, hindi porket tayo ay naglilingkod sa Diyos na tayo nagsiserve sa church, tayo kumakanta, tayo ay nagmi-ministry, it doesn't mean and it doesn't prove that we are believers. Believing in the Lord, it is not just only knowing His word, memorizing it. Believing in the Lord, believing in His word means that we are applying it in our daily lives. I hope and I pray, brother and sisters, that even though na tayo ay nagkamali o nagkakamali, we need to enter always to the ministry of reconciliation. What do I mean? Ano po yung ministry of reconciliation? God provided us a way to go back to His mercy, to His grace. Alam nyo, tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, we are subject to make error after we accepted Christ because we are still in the flesh. And that is what is the prayer of Jesus when He was in the Garden of Gethsemane in John 17 verse 1 to 26. He prayed. Sabi niya doon, dinadalangin ko sila, Ama, yung ibinigay mo sa akin upang sila maging isa, na gaya naman natin ay isa, because unity is very important. Secondly, sabi niya, hindi sila taga-salibutan na gaya ko naman na hindi sa taga-salibutan. Ingatan mo sila sa iyo, pangalan o Ama. Yan ang sabi ni Jesus. Because Jesus knows that after we accepted Him, there is a time or there will be a circumstances or a chance that we can sway our feet into other path. But God is good. He provided us the ministry of reconciliation through repentance and confession. Kaya naman po mga kapatid ko sa pananampalataya, truly indeed, I really miss to talk to you guys, mga kapatid po dyan sa Saudi Arabia. And I hope and I pray that God will give me an opportunity to visit you dyan sa Arabia one of this day. Kasi ang buhay ko po naman talaga ay bukas na libro na kung saan ang amin po talaga ay ang pagmimisyon. But anyway, loobin po nawa ng Panginoong Diyos na tayo ay palaging maging aware sa mga bagay na nangyayari sa atin. Kaya dalangin ko po at ang akin po samo sa bawat isa sa inyo, magpatuloy po tayo. Huwag po tayong manghinawa. I know. There is a time that we experience spiritual tiredness. Totoo po yun. Alam po yan ng Diyos. But do not be weary. Sabi po ng Bible. Kasi kapag nakakaramdam na tayo ng ganun, alam natin meron pong mga aliw, which is the Holy Spirit. Invoke the presence of the Holy Spirit in our lives. At bago po ako matapos, nais ko pong ibalita rin sa inyo that ang ating pong gawain po dito sa Italia ay nagpapatuloy. And praise God, alam po ninyo mga kapatid na ang atin pong attendees ngayon dito ay mga Italiano. So that's why ang anyo pong abalingkod, I am constrained to preach the word of God in Italian. So hindi po ako nag-English dito, hindi ako po nagtatagalog, Italian po 'yon. And nakakatuwa lamang po sapagkat binigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na tayo po ay mabiyayaan na makapagsalita po ng fluently in Italian. Kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig sa umagang ito at nawa pagpalain po tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. At sa muli po mga kapatid, sama-sama po tayong dumulog sa Diyos at atin pong unawain ang atin pong dalhin sa Panginoong Diyos ang atin pong sarili at tayo humingi po tayo ng grasya at kapatawaran sa ating Panginoon. Ama, salamat po Panginoon sa maikling pagninilay ng iyong mga salita na nawa po ito'y nakapagdulot po Panginoon ng kaliwanagan sa aming pong puso Panginoon
Lord, dinadalangin po namin na pagpalain mo po ang lahat ng maaabot po ng maikling pagninilay nito. Ito po ang samot dalangin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen.